sa lahat. Pwede na po yung ating pong teksto. May orin. We are in the book of Romans 12, 1 and 2 verses. Let's start the reading in the book of Romans 12, 1 and 2. I beseech you, brethren, therefore, brethren, ipinamamanhig ko sa inyo mga kapatid, ang sinasabi ni Pablo, namamanhig ko si Apostol Pablo. Nakikiusap si Apostol Pablo. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2 end. May karagdagan pa pong ipinamamanhig itong si Apostol Pablo and confirm tayong sumang-ayon sa daigdig. Be not conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Verse 1 and 2, brethren, yan po yung pamamanhig ni Apostol Pablo. Kaya naman po dito sa ating pong paksa na nasa akin pong likuran, sa ating pong screen ay nandyan po yung kanyang sinasabi. Ilang taon na po ito, hundreds, years na po ang nakaraan sa pamamanhig ito ng banal na kasulatan ni Apostol Pablo. Nabago na ba ang ating pag-iisip? Na po yung ay na isa. Nabago na ba ang ating pag-iisip? Ito po yung ang mga salita ni Pablo, mula sa mga salitang ito ni Pablo, ang baguhin na sa verse 2 po tayo, ang baguhin ng ating pag-iisip o ang baguhin ng ating kaisipan na nasa verse 2. Let me read again, brethren, 12 and verse 2. And be not conformed to this world, but be transformed. Mag-iba kayo ng pag-iisip. Huwag kayo sumang-ayon sa daigdig, kundi mag-iba kayo sa daigdig. Mag-iba daw tayo sa daigdig. At paano tayo mag-iba doon sa daigdig? Paano yung hindi natin sang-ayon sa daigdig? Kaagad na kadugtungan sinasabi ni Pablo by the renewing of your mind. Yung pag-iba ng ating kaisipan o yung ating pag-iisip ay dapat maiba doon sa daigdig. Dahil wala namang ibang paraan, kundi yung mag-iba tayo. Kaya mula sa mga salitang ito ni Apostol Pablo, ang baguhin ng ating pag-iisip o ang ating kaisipan ay nire-require talaga ito. Tulungan niyo ako yung require. Nire-require talaga ito ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. At isa ito sa ating pananagutan sa ating sarili, yung ibahin ang ating pag-iisip bilang isang ligtas talaga na tao. O dapat mag-iba yung ating pag-iisip. Saka huwag niyo malilimutan mga kapatid, ang isang katotohanan na nakaugnay dito sa pag-iba ng ating pag-iisip. Na lahat ng sumampalataya kay Kristo Jesus, totoo na tinatawag itong bagong nilalang. Di ba yung salitang
bagong nilalang kay Kristo ay naging familiar na rin sa atin, and to those in Christ, sila yung bagong nilalang. At sinasabi niya sa 2 Corinthians, if not mistaken, 5 verse 17, ay ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. New creation ang tawag doon, bagong nilalang. Ito ay mula nung sinampalatayanan natin ng Panginoon Jesus, ay inaangkin ng banal na kasulatan na tayo ay bagong nilalang kay Kristo. Ito ay dahil pinatawad na niya ang ating kasalanan na namana natin kay Eva at Adan. At maging ang makasalanan nating personal, tayo nagsimulang nagkaroon ng pag-iisip hanggang dun sa masumpukan natin na si Jesus pala ang kaligtasan natin. At magmula doon, tinatawag tayong bagong nilalang kay Kristo. Ngunit, nanatiling luma ang kaisipan ito. Nanatiling luma ang mga karakter na ito. Mga characters natin na iwan yan. Hindi ito yung binago ng Diyos. Uulitin ko po. Hindi binago ng Diyos ang ating kaisipan. Lumang-luma yan. Ang ating mga ugali, hindi po yan yung binago ng Diyos. Ang binago niya ay yung kasalanan natin tinanggal. Yung namana, yung ginawa natin na kasalanan tinanggal. Kaya inaangkin ng banal na kasulatan na ang sinumang kay Kristo ay bagong nilalang. Ngunit yung ating mga kaisipan ay luma pa rin. Kaya andito ang mga kasulatan na napakarami mga bahagi ng kasulatan na nakasulat doon na bawat mananampalataya ay kailangan magbago ng kaisipan. Dahil hindi ito nabago. Sumulat si Pablo sa chapter 4 ng Ephesians, verse 23, na kailangan baguhin ang kaisipan. Sumulat si Pablo doon sa mga taga-Roma, sa Italy, Roma, na kailangan magbago ang kaisipan. Sumulat si Apostol Pablo doon sa Colossians, na kailangan magbago ang kaisipan. Tanggapin natin na bagaman tayo ay bagong nilalang kay Kristo, luma pa rin ang napakaraming kaisipan ng mga mananampalataya. Nagbago na ba ang ating mga kaisipan? Magmula noong ibinigayway ang pamamanhig na ito ng Apostol Pablo sa mga mananampalatayang hindi? Ang tanong ay, nagbago na ba ang ating mga kaisipan, ang ating pag-iisip? Hindi na rin po natin maitatago, hindi rin na rin lingid sa atin na marami nang nabago sa atin sa panlabas. Bago ang hair, bago yung pagka pinapag-usapan skincare, ay hindi naman talaga tayo pauhuli na mababago yan. Ang dami ng mga bago sa atin. Yearly, nagpapalit tayo ng cellphones. Yung talagang high quality na cellphones. 5 times tayo nagpapalit yearly yan. Tayong bahay, bago. Mga sasakyan, bago. Halos nga yata ng mga dapat na bago sa atin ay nabago na. Ngunit, kakunting porsyento lamang ang panloob na nababago. Na yun naman ang ipinamamanhik ng mga apostol at ng mga propeta in old times na mabago nawa ay yung lito. Ang sinasabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Corinto nung banggit siya ng pagbabago dito sa loob, ang sinasabi niya, day by day. Ang tao na nasa loob, walang iba kasama ang ating kaisipan, ay nababago ito araw-araw. Bumabaliktad ang mga material, ang mga pisikal na anyo, yan ang mga nababago halos every day. Pero sinasabi ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter, anong chapter po ito? Nandito ba yan sa chapter 4 ng Corinthians verse? Ito siya, sa verse 16. For which cause we faint not. Kaya naman sa mga bagay na ito, hindi kami pinanghihinaan. Itong taong ito na nasa labas ay pahina na ng pahina hanggang sa mamatay na siya.
Di ba, pahina ng pahina na ito, kumukulubot na siya, wala na yung dating anyo na pinagmamalaki natin. Noon, pinagmamalaki natin yan. Pero paglipas sa mga panahon ay kumupo pa siya. Pero sinasabi na Apostol Pablo, yet the inward man is renewed. Day by day. Yan ang kaganda noon. Kaya yung tatanong niyo sa akin, araw-araw itong nababago. Pero bumabaliktad ang mga material at financial na bagay, pang-physical na anyo, ang napakabilis mabago. Hindi tayo panghuli. Yung 61 years old na ito, sinisikap kong maging 80 years old pa rin. Lagi talagang nagsisikap kang bago lahat, bago. Dugtong dito, dugtong doon. Sige lang, dugtungan mo lahat. Kung mahaba naman ang hair, cut din. Pagka maikli naman, dugtong. Hindi na naiintindihan ng daigdig kung ano ang mga nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. Mananampalatayang dugtong, mananampalatayang basta. Brethren, ang mga taong pinamananhikan ni Apostol Pablo na may pananagutan sa kanilang sarili, nabaguhin, nagbago na ba ang ating pag-iisip? Nabaguhin natin ang ating panloob na anyo ay walang iba ang mga mananampalataya. Sila, ang mga taong may kakayanang baguhin ang pag-iisip, ang mga taong ligtas. Tayo ang may pananagutan diyan dahil tayo ang may kakayanan na gawin ang mga bagay na ito, hindi ang mga taong hindi ligtas. Ang dahilan po niyan kung bakit tayo ang pinamamanhikan ng banal na kasulatan na baguhin ng pagbabago. Nasa atin ang makasangkapang magbibisa para baguhin ang ating sarili. Hindi makasangkapang dito sa loob ng bigdig o sa labas ng bigdig, kundi ang kasangkapang napakabibisa para buhayin ang mga lumang pag-iisip at maglatag tayo, magkabit tayo ng mga bagong pag-iisip para sabihin natin pagka nagtanong si Apostol Pablo, ang banal na kasulatan ay nagtanong, nagbago na ba ang iyong kaisipan? Masasagot natin ito ng buong tapang. Nasabihin natin, marami na at magpapatuloy pa ako maglalagay ng bagong kaisipan. Samantalang ang mga ligtas na tao, yung hindi ligtas na tao, ang kanilang kasangkapan ay sa paraan lamang ng daigdig. Kaya kung minsan sinasabi, kung maalala nyo, sinasabi ng Panginoong Hesus ay ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi kapayapaan na galing dito sa daigdig. Sapagkat ang kapayapaan, ang sinasabi ng daigdig na katotohanan na dapat kunin ng mga mananampalataya ay ito ay huwat lamang, hindi katotohanan. Kaya kung ang kaparaanan ng daigdig ang magiging kasangkapan ng mga tao, ang mananampalataya, para baguhin ang kanilang pagkataong nasa loob, ay kabiguan lamang po yan. Ngunit sa mga mananampalataya, sapagkat nasa kanila ang lahat ng mga paraan na ibinigay ng Diyos, para masasabi natin nagbago na ang ating kaisipan ay tunay. At napatunayan natin sa banal na kasulatan ng may mga tao nang nagbago ang kanilang pag-iisip, at maging sa panahon na ito may mga tao na rin nagpapatunay na may nagbago na ang kanilang mga pag-iisip. Dito sa banal na kasulatan, kung magtatanong tayo, kailan ba tayo dapat talaga magbago ang ating pag-iisip? Nagbago na ba talaga ang ating pag-iisip? Kailan tayo nagsimula noon? Kung hindi pa tayo nagsimula, kailan ba talaga tayo magsisimula na baguhin ang ating pag-iisip? May saktong panahon na ibinigay ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya kung kailan dapat magsimula ang isang mananampalataya na baguhin ang kanilang pag-iisip. Sinasabi niya ng banal na kasulatan ay yung panahon na ang mga mananampalataya na nagsimula na baguhin ang kanilang kaisipan, ito ay ang panahon sinampalatayanan natin ang Panginoong Hesus. At ito na rin ang sinasabi ni Apostol Pablo na noong ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, 3 araw pagkatapos niyang inilibing, ay naging
Naging kawangis natin ang kanyang pagkabuhay na maguli. Naging kawangis natin ang kanyang pagkabuhay na maguli doon sa pagbabago ng ating isip. At ang kanyang sinasabi ay, ang kanyang pagkabuhay na maguli ay siyang pasimula na mag-iba ang ating pag-iisip mula nung sa palatayanan natin ng Panginoon Jesus. Dahil maraming churches today na kahit doon sa loob ng iglesia, nagsasayawan po sila. Nagkakantahan sila, katulad ng mga sayaw dyan sa labas, katulad ng mga kantahan dyan sa labas, ay dito nila ginagawa. At yun ay nagpapatunay na ang pagbabago ay hindi pa narating ng marami. Ngunit ang paanyaya at pakiusap ng banal na kasulatan na magbago nawa ang ating mga pag-iisip. Basahin natin ang Colossus chapter 1. Tignan natin ang sinasabi ng Apostol Pablo na simula ng pagbabago ng kaisipan ng isang mananampalatayang pagkatapos niyang maligtas ay ito na ang kanyang tamang panahon. If you then be raised with Christ, kung kayo ay totoong nabuhay na maguli kay Kristo Jesus, nandito ba siya? If you then be raised with Christ, seek those things which are above. Saliksikin ang mga bagay na nasa itaas, doon sa kalangitan, where Christ seated on the right hand of God, at italagan nyo ang inyong mga isip doon above. Set your affection on things above, not on things on earth. Makikita natin kung kailan tayo nagsimula at kung hanggang saan na yung naabot natin, yung kaisipan kung gaano nakahaba ang pagbabago nito, ay pagka ang ating kaisipan ay nakatuon doon sa kalangitan. Sa mga bagay sa kalangitan. Ang sabi niya rito ay above. With Christ who is our life, and for you are, let me read in Colossians chapter 3, first, set your affection on things above, not on things on earth. Kung totoong kayo ay muling nabuhay na maguli. Nung nabuhay na maguli ang Panginoong Yesus, kinawisan niya tayo. Kapadpada tayo, hindi namati tayo, ay naging kawangisan natin siya. Kaya mula nung sumumpalataya tayo kay Jesus, na siya yung ating tagapagligtas, siya yung ating Diyos, nagsimula na ang ating pananamutang spiritual na baguhin ang ating kaisipan. Nagbago na ba ang ating pag-iisip? Nagbago na ba ang ating kaisipan? At ang isa sa mga sinyalis na Apostol Pablo ay ang kaisipan nandoon sa kalangitan. Kung talagang kayo ay muling nabuhay na kasama ni Kristo Jesus. Kaya ang simula po ng pagbabago ng isang tao ay ang pananampalataya niya kay Kristo Jesus. Walang totoong pagbabago sa mga hindi ligtas na tao. Tandaan po niya, kung may pagbabago man sila, mamaya babalik din sila doon sa dati. Pero tayo, itong pagbabago ito ay ang sinimulan ng Panginoong Yesus. Pagkatapos natin isang palatayanan, kanyang kamatayan, kanyang pagkabuhay ng muli. Yan ang kasangkapan ng Diyos. Nagiging kasangkapan natin na nagbago na rin ba ang ating mga isipan? Yan yung pagkakataon na yan. Sisindihan po natin, bubuksan po natin yung isang mahalagang tanong na bakit kailangan natin mag-iba? Bakit kailangan mag-iba ang ating kaisipan? Yung pamamanhik na Apostol Pablo. Dahil alam niyo, brethren, kung bakit kailangan makaalis tayo doon sa lumang kaisipan na yan, nasa sa atin na yan, kung gusto natin. Ang pananatili sa hindi bagong kaisipan, ang pananatili doon sa lumang pag-iisip, ay isang malaking panganib sa isang ligtas na tao na katulad natin. Napakalaking panganib ang kinalalagyan ng mga katulad natin minsan ay naligtas. Pagka hindi talaga natin ito binigyan ng pansin, malalagay sa panganib ang kaligtasan ng minsan ay ating natanggap.
Dahil ang ilang mga maturuan, pagka ikaw ay naligtas ay hindi na kailanman ito mababawi kailanman. Pero maraming bahagi ng kasulatan na pagka hindi mo talaga iningatan, lalo na yung mag-iba tayo ng pag-iisip, ang kaligtasan ay nasa panganin ng mga mananampalataya. Tignan nyo, dahil ang sinasabi ni Apostol Pablo nung sumulat siya sa Roma, ang lumang kaisipan, ang hindi na bagong kaisipan, ang tawag niya rito ay makalamang kaisipan. Ang tawag niya dito ay makamundong kaisipan. Kaisipang makamundo, kaisipang makalaman. Babasagin natin. At makikita natin kung gaano kahalaga na dapat niyang mabigyan ito ng pansin na baguhin ang ating pag-iisip. Let me read in Romans chapter 8. To be carnally minded is death. Pagka ang kaisipan ay makamundo, kamatayan na. See that, brethren? Yung salvation na sinasabi natin nandyan lang, kahit gagawa ka ng mga maling bagay, ang sinasabi ng Pablo, hindi ganyan ang kaisipan ng Biblia. Kundi ang sinasabi niya sa mga taga-Roma na minsan ay naligtas. Pagka ang kaisipan niyo, mga taga-Roma, ay makamundong bagay. For to be carnally minded is death. Kamatayan niya ang kanyang ibubunga. Bakit, Pastor, kamatayan ang kanyang ibubunga? Sa verse 7, naglagay siya ng malinaw. Because the carnal mind is enmity against God. Laging laban yan sa Diyos. Ang kaisipang makamundo, ang kaisipang makalaman, ang gusto lamang nito sinusunod natin. Magiging sanhiin ang kamatayang espiritual. Bakit ganun? Bakit siya ganun katibay? Ang kanyang resulta, sapagkat ang kaisipang naman, hindi kailanman ang sinasabi niya ay laging laban niyan sa Diyos. Enmity against God. Bakit siya lumalaban sa Diyos? Ang kaisipan dito, bakit siya lumalaban? Dahil ang kaisipan na yan ay hindi pasasaklaw sa mga salita ng Diyos. Ayaw ng kaisipan na yan na luma, nasaklawin siya kung masunod niya ang mga salita ng Diyos. Malinaw ang sinasabi ng Apostol Pablo, because the carnal mind is enmity against God. Bakit? For it is not subject to the law of God. At hindi talaga mangyayari yan, sinasabi ng Apostol Pablo. Kaya malaki yung disgrasya na naibibigay. Pagka ang kaisipan ito hindi talaga nabago. Kahit nabigyan tayo ng salvation, sa panahon na yun na napakatagal na, nasa kalagayang mapanganib ang ating salvation. Dahil nakikipaglaban siya lagi sa gusto ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay tinatanggihan. Ang niyayakap niya ay ang mga makamundong bagay. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo ay, huwag kang sumang-ayon sa sabitan, kundi mag-iba ka. At ang pag-iibang ito ay yung kaisipan mo ay mabago. Dahil pagka hindi lalaban at lalaban ka sa Diyos, bakit lagi kang lalaban sa Diyos? Sapagkat masasaklaw ang kaisipang makmundo. Kaya, sinasabi ko, nasa panganib ang salvation natin. Idinagdag pa ni Apostol Pablo ang resulta nito. Meron pa ba? Doon sa verse 8? Wala na. Wala nang verse 8. Ituloy ko po ito. Kaya pagka ito, ang gusto lamang niya ay ang lective, at ang gusto niya lamang, ang gusto niya ito, ang sinusunod niya, sa verse 8 po ay naglagay si Apostol Pablo ng ganito. Verse 8 ba ng Roma chapter 8 verse 8? Tingnan natin kung tama ba. So then they that are in the flesh, kaya yung mga taong nasa laman, yung kaisipang panglaman, cannot please God.
handa niya may ayaw ito Diyos. Ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Diyos ay para mabigyan naman natin ng yung pleasing God, at pleasing man, at to please ourselves. Kung higit sa lahat ay mabigyan natin ng saya ang Diyos. Pero hindi na mangyayari ito. Kaya ang mga taong ang kaisipan ay nasa laman. Hindi na nila kailanman mapapasaya ang Diyos. Mapasaya mo ng lahat. For entertainment only, hindi mo na mapapasaya ang Diyos kailanman. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo na napakakalaga at nasa panganib ang ating kalagayan pagka hindi na iba ang ating pag-iisip. Isang paraan po kasi ito na mailayo natin ang ating sarili na sa kayunan ng mga ginagawa ng daigdig na ikinagagalit ng Diyos. Isang paraan ito na hindi natin masasangayunan ang ginagawa ng daigdig. Na ang mga ginagawa ng daigdig, yun naman ang ikinagagalit ng Diyos sa mga taong hindi sumusunod doon sa paraanan ng Diyos na magbago ang mga kaisipan. Ang sinasabi ni Apostol Paulo sa Romans chapter 12 verse 2 na huwag yung sang-ayunan ng daigdig. Ito ang isang malaking paraan ng Diyos para hindi masang-ayunan ang mga ginagawa ng daigdig ay ang mag-iba tayo ng kaisipan. By the renewing of your mind. Mapapagaan ang pagsunod natin sa Diyos pagka ang ating kaisipan ay nababago. Ang sinasabi na Apostol Pablo sa Romans chapter 12, puntahan po natin, tignan natin ang kagandahan ng kaisipan nababago. Nagbago na ba ang ating mga kaisipan? Verse 2, and be not conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good. Pagka hindi bago ito, hindi mo mapagtanto ang tama. Kaya sasabihin mo na ang tama ay mali. At ang mali, sasabihin ng tao na tama. At ang sinasabi doon sa Isaiah, ang sinasabi ito ng Diyos, awawa ang tao na ang sinasabi niyang masama ay yung mabuti. Awawa ang tao na ang mabuti ay sinasabi ng tao na masama. May ganyan eh. May ganyan talaga ng kakaisipan. Huwag kang magbasa ng Biblia, mababaliw ko dyan. Hindi pala. Ayusin pala yung isip natin pagka tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan. Ano? Yun ang kanilang mga sinasabi. Mababaliw ka pala dito sa daigdig pagka hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan. Again, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, and what is the acceptable and perfect will of God. Blurred eh. Ano yung blurred? Malabo ang tingin pagka hindi ang kaisipan ay nabago. Yung acceptable na kalooban ng Diyos ay masasabi natin hindi acceptable. Yung sinasabi natin dapat sabihin natin perfect na kalooban ng Diyos, sinasabi natin, this is not the will of God. Yung bad, sasabihin natin talagang ilalaban mo pa, sasabihin mo, ito yung perfect na kalooban ng Diyos. Pero hindi malinaw pala ang tingin pagka hindi nabago ang ating kaisipan. Para ma-prove mo ang mga bagay na mabubuti at katanggap-tanggap na kalooban ng Diyos. Kaya naman, napakaraming mga Christians na hindi nabibigyan ng pagpapakalaga, hindi natatamaan, hindi nayayakap yung kalooban ng Diyos, dahil hindi nababago ang kaisipan. Ang kaisipan, napakarunong mag-reason niya. Magbitaw ng mga parang totoo, pero hindi totoo. Pagka ang isip natin ay talagang
Nababago ito araw-araw na sinasabi ng Apostol Pablo. Peace in life. Romans chapter 8. Peace in life ang meron tayo. Inilalagay natin ang ating sarili doon sa napakagandang lugar. At ang lugar na ito na sinasabi ng Apostol Pablo, kung hindi ako magkamali sa chapter 8, try ko natin. Anong verse po ito? And verse 6, yes. For to be carnally minded is death. Kamatayan ang kaisipang hindi nabago. Kaisipang makalaman, kaisipang makamundo. For to be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. Ang taong nabago ang kaisipan ng tawag dito ng Apostol Pablo ay spiritually minded. Ang iniisip niya, hindi sa lahat ay ang mga espiritu. Ngunit ang mga taong hindi nabago ang mga kaisipan, ang iniisip niya, unang-una ang mga pisikal at mga material at pinansyal na bagay, at yung ito, para makatanyag at makilala sa buong daigdig. Ngunit ang mga espiritual na kaisipan ay kapayapaan ang meron nito. At buhay meron talaga ito. Kaya nayayakap mo mabuti, naalagaan mo mabuti ang kaligtasan na minsan na ibinigay sa atin. Dahil life ang dulot noong kaisipan nabago. Kapayapaan? Yes. Ang daigdig kahit saan kasumuot, punong-puno yan ng troubles. Punong-puno yan ng takot. Punong-puno yan ng pangamba. Confusions. Nandang ang pagkabito. Ngunit pagka ito ay nabago, may peace. Kahit may trouble. Hindi kayang balutin ng kapayapaan. Yung kapayapaan na nasa atin na bigyan ng Diyos mula nung tayo ay naligtas. Dahil si Jesus ang ating kapayapaan. Libang doon ang makaparaanan ng Diyos ay yakap-yakap natin para kapayapaan ito mapanatili. Hindi kayang tabunan ito ng mga troubles in life. Kahit anong bigat meron tayong dinadala sa ating pamilya. Relasyon to relationship, hindi kayang tabunan yung peace na nasa atin. Kahit umiyak ka, may panahon umiyak ka, kahit may mga pangamba, may takot, may peace na namamayani sa atin. May pag-asa na matibay dito. Dahil ito ay bago. Huwag sana itong mahuli na mga bago. Yung mga palabas dapat itong mahuli. Damit, yung mga gadgets, kahit hindi, basta ito ang nauuna. Tayo, yung mga taong nasa tinatawag ng banal na kasulatan na nasa magandang kalagayan. Nandito na po tayo sa pinakahuli. Ibibigay natin ang sagot doon sa tanong na, paano ito ibabago? How to renew our mind? Dahil sinasabi na Apostol Pablo, mag-iba kayo ng kaisipan. Pagka hindi tayo nag-iba ng kaisipan, ganito, ang mga taong hindi nag-iba ang kaisipan. Hindi siya marunong at saka hindi maganda kung makarinig siya ng salita. Bumabaliktad yung salita. Hindi maayos sa kanyang pagtanggap sa mga salita. Pagka hindi bago ang kanyang pag-iisip. At pagka nagsalita, hindi rin po maayos. Talagang nakakasakit. Ay, nagpasagid din ako. Yung nagpasagilan man na kaya. Totoo yan. Ang dami mga taong gusto nyo pag-pasagid, yung nagpasagilan man na kaya. Oo. Ganyan yung mga, yan ang mga pagkatalo ng mga old mind eh. Ngunit pagka ang paraan ng Diyos, ang ating dinadaanan para ito ay mabago. Ang sinasabi ng awit dahil ito rin ang kanilang ginawang sandata in all times. Sabihin natin, yung sinasabi ng isang awit. Dahil ang awit na ito ay naging kasangkapan ng mga taong banal sa panahon na yan. 19, naka-appear na po ba? And the law of the Lord is perfect. Perfect.
ang mga salita ng Diyos. Ang mga batas ng Diyos is perfect. Converting the soul. Kaya niyang pakuhin ang kaluluwa. Ang daigdig, hindi niya tayo kayang baguhin. Ang mga magulang natin, hindi nila tayong baguhin. Ngunit ang salita ng ating mga magulang ang kanilang gagamitin sa atin, hindi ang mga magulang natin ang magpabago sa atin. Yung salita pa rin ng Diyos. Pananagutan ng mga parents, pananagutan ng ating bawat membro sa pamilya, na gamitin ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos pa rin ang naging kasangkapan natin para mabago yung ating kaluluwa. Kaya niyang baguhin ang kaluluwa kung anong laman ng kaluluwa. Let me read again, and verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Wala itong mistake. Walang pag-alilangan. Making wise the simple. Yung hindi marunong, gagawin niyang marunong. Kaya kahit wala tayong alam na gaano sa mga nakasulatan, gagawin niya tayong maraming kaalaman pagkatungkol sa Espiritu. Kaya nga hinihimok po kayo mga kapatid, huwag nating ilayo ang ating pagdinig sa salita ng Diyos. At huwag din nating ilayo ang ating mga mata sa salita ng Diyos. Gawin natin ito, pagka narinig, pagka nabasa, gawin natin ito ng buong sikap, buong lakas, buong karunungan na gagawin natin. Na kahit minsan pagka tayo nagbabasa, na kahit minsan pagka tayo ay nakikinig, ay nasasaktan tayo. Pero mas mabuti ito, brethren. Dahil ito ang magiging kasangkapan natin na ibinigay ng Diyos para ang pagbabago ng ating kaisipan ay tuluyang marating natin. Kailangan ng biyahe na matagal po rito. Hindi ito madali. Kailangan ito ng pagsisikap na mabago ang ating mga pag-iisip. Kuhanin tayo, hindi lamang salita ng Diyos. Kuhanin tayo sa mga matagal na mga mananampalataya na bihasa sa salita ng Diyos. Sa mga pangyayari na kanilang na sinuong noon ay makakapulot tayo ng mga karunungang maaari natin gamitin. Mga salita, mga paraan na maaari natin gamitin mula sa mga nauna ng mga tao ng Diyos. Dahil doon sa mga pangyayari sa kanilang buhay bilang isang mananampalataya, magiging tungkod natin ito para mabago ang ating mga kaisipan. Ang tuloy. Isuwarod niya po natin doon malagitay at igitihaan nga na paling ito panunod natin. Nagluluto ka? Nagsasabi yung akin. Kita na nga magluluto. Tunod-sunod na pala magluluto. Nagluluto ka? Dati mo sa tinahal, nagsasadua. Nagluluto mga. Tilapia si Dayo? Karton di si Dami. Tilapia na, diba na may encounter natin ng mga ganun kaisipan. Muna na ito, amoy na mga. Sino ako? Nagtudot to. Badbadagan ako tapitak ng daluman. Iba nga pala ka nang nagtudot to. Amoy na mga. O amoy na mga mas di ka na yung panunod na. Nagtudot to. Hindi na pitak nila talay-layaw. Hindi magpagbuka. Di ba gano'n yung, gano'n pa rin ang kaisipan. Wala nang katurugan. At imamay sa taon, nakaturog ako ng gano'n. Kaya, dapat may ibaga kung nakaturog ka ng nagaya, bigatan na ka na. Bigat mo na ka, nakaturog ka kung mula naman. Allah! Kaya nag-iiwan akong panunod tayo. Hindi na pala, bigatan natin nakaturog ka panunod. Mula na, magsasang kumaka naman. Allah! Diyan mo akong panunod na ginaya. Magbago na rin tayo dahil kung ano ang kaisipan natin, ilalabas talaga natin kung anong laman dito. Amen? Pagbubunga ito ng kabanalan, kasiguraduhan, pag-asa sa atin, higit sa lahat, maging sa mga nakakasama natin. Nagbago na ba ang aming pag-iisip? Sana magpatuloy ang ating paglalakbay na baguhin ang ating mga pag-iisip. Let us pray. Sa iyo po muli, O Diyos, ang maraming salamat. Kadakilaan. Dahil po, nasimulan na po ang pagbabago ng aming pag-iisip. At malayo na rin po ang aming may nalakbay tungkol sa pagbabago ng aming mga pag-iisip.
Ito ay dahil sa kaligtasan na minsan ay binigay na po sa amin at ang iyong mga salita ng dalisay ay dumadaan din sa aming mga puso. Salamat po dakilang Diyos sa buhay na ito na may pagbabago sa kanan ng aming Panginoon Jesus.